Yun na daw yun. Hindi na ata lalagyan ng bubong. And Kaway-kaway din, kaway-kaway. Sige. yung may peace of mind ka, yun ang pinaka-importante. Sabi ko sa inyo is, ipitest natin lahat ng mga toilet and bath dito. Kung Nadidismayado na talaga sa mga nangyayari, but we are taking it light na lang. Hi guys, good morning. And today is Thursday, July 30, and time check, it's already 9:06 AM na. And finally, andito na ako sa may site, nakarating na ako. And magbibigay na ulit tayo ng update sa mga kaganapan dito dahil parang nakikita ko ang dami ng mga naganap at nangyari simula kahapon. Totoo ba? Ang dami ba? So ayan, anyway, 2 days na lang ang ating hinihintay bago ma-turnover to. Opening close yung kinumit nilang day. Pero sabi nila 3 days before mag-update sila ngayong buwan. Yung totoo, ngayong buwan ba yan? Ngayong taon? O next year? So ayan, so actually ang dami pa rin nagko-comment na wag nyo talagang madaliin yung construction. Actually hindi na nga namin talaga minamadali, honestly. Kahit si Mo, kahit ako, sobrang nadidismayado na talaga. Sa totoo lang nga, ito honestly speaking, nadidismayado na talaga sa mga nangyayari. But we are taking it light na lang para at least hindi masyadong negative yung mga nagaganap. Tinatawanan na lang namin talaga and we're just hoping na sana ma-deliver ng maganda yung magiging outcome ng bahay. And ang dami rin po nagko-comment dyan na kuha kayo ng third party. Kukuha na talaga kami. So we are fully decided na kumuha na kasi sa mga nangyayari talaga na ganito, ang nangyayari naman kasi yung contract is favorable sa kanila. And siguro naman by this time, yung pagkuha ng magi-inspect ng bahay is ia-allow nila kasi lahat na nasa pabor nila. I mean, kontrata-wise, hindi na nga natapos. I mean, hindi na natapos sa kinumit nilang man. So, ayun, it's time para siguro umaksyon na. I mean, kukuha na kami ng magi-inspect nitong bahay pag tinurn over nila. So, siguro fair enough naman na yon, both parties. So, nakikipag-communicate naman sila sa amin, pero ang laging sinasabi, we'll get back to you. So, parang nababack to you tayo lagi sa mga concerns natin and nire-raise natin. And anyway, nandiyan naman na tayo. Mag-o-August na. 2 days na lang, mag-o-August na. And hindi rin naman tayo papayag na ma-turn over to ng August. Pero ang ultimatum natin, first week of August. So anyway, tara na at magbigay ng quick update dito sa ating pinapagawang dream house. Let's go! So yun guys, dito sa ating carport ay nagsisimula na silang mag-layout ng mismong pagkakapitan ng parang panel dito. Kasi hindi pala siya simple na i-cover lang. So, meron pala siyang layout na ganyan para yan yung pagkakapitan ng parang WPC na ikakabit nila sa may harap. Kasi dito guys, ang kulay nito ay color black. So, kumbaga yung hulma ng ganyan ay kulay black. So, same natin siya with the color ng fascia board dito. Kaya, ang ganda niya pagka nakulayan na. And itong mga paakyat na yan and itong patagilid na to ay kulay chocolate brown. So, combination siya ng black and choco brown. So, ayan na, nire-layout na nila. And sunod yan dito sa may gilid na malalagyan. So, ayan, ito ang ating update dito sa carport after 10 years. After 10 years. So, dito naman sa part na to ay nakabit na rin yung ating service gate dito. Pwede dumaan dito kuya, no? So, ayan na. Nakabit na ang ating mini gate. Pero wala pang pintura eh. Wala pa, no? Tapos ito pala ay nalagyan na rin ng, ano yan? Hardiplex? Hardiplex Pisem. Yun din yan, isa lang yun, diba? So, comment down below guys. Parehas lang bang Hardiplex at saka Pisem board? So, I think parehas lang eh. Wala nang Hardiflex eh. Hardy na lang ata eh. Fully covered na dito para at least pag naglalaba ay hindi tayo mabasa. Ayan. So far ito ang ating nagaganap dito sa ating
service area. Ayan, dito nakatambak yung mga Boysen na ginamit nila. So mostly guys, sa mga nagtatanong, Boysen yung brand ng pintura na ginagamit dito. Ito ata yung Choco Brown sa mga nagtatanong kung anong ano. Davis. Peke. Peke. baka walang Boysen na Choco Brown. And dito pala sa may service area ay yan na yun. Yun na daw yun. Hindi na ata lalagyan ng bubong and wala din siyang parang, anong tawag dito? Yung mismong alulod niya. Pero nakaklebe naman daw. Ayan. So, klebe. Ngayon ulit natin ang susunod na kabanata dyan sa service area. So, dito naman sa ating auxiliary kitchen ay, yan, okay na siya finally. Nakoberan na. And may mga area lang guys na hindi pa masyadong tinatakpan kasi may mga entry pa na kailangan silang gawin para sa ating mga wirings. Kasi nga, nagpa-check na rin kami guys ng solar dito and pinapaabangan siya ng isang wire or ng isang tubo para at least yun yung parang magsisilbing lagayan ng mismong wire from mga makina na ilalagay dun sa may solar. So, ayun. Naklas ulit! Ayan, ito. At least ito ma-achieve na natin, no? Yung niche na maganda. Ayan. So, kasi nung una, maliit lang siya. So, isang buo para maganda. Ayan. Ha? Magkikita ng asawa ko. Okay lang yan. At least makikita ka na nagtatrabaho, hindi ng bababae. Ay, hindi. Nakapalo. Oo. So, ayan. Shoutout sa asawa ni Kuya. Ang ganda na ng niche. Isang buo talaga yung ilalagay dito. Nakaklebe naman yung Kuya. Hindi yung baba. Oo. Nakaklebe naman, no? Ayos naman yung klebe. So, ayun. Ayos daw ang klebe. Bukas ikiklebe check natin. Ito naman, ayan, si tatay talaga. Ito, magaling na tile setter to si tatay. I-recommend ko talaga to dahil yung pagsipat niya talaga sa mga tiles, talagang 0-0 eh. 0-0. Hindi, magaling to si tatay din maglagay ng mga tiles kasi siya yung naglagay ng mga adobe blocks dun sa may harap namin. Yung sa baba lang. So, nag-i-start na rin sila grout dito. So, ayan ang kulay ng grout. Parang yellowish siya na something. Kasi minamatch nila dun sa may kulay ng tiles, sa wood na tiles. So, ayan ang nagaganap dito sa ating baba. Dito guys sa area na to, sa auxiliary kitchen, hindi ko alam kung anong nag-hold back. Bakit ang tagal nilang i-close to na area na to. Napapansin nyo guys, ganito pa rin siya and hindi pa rin siya nagbabago. And may area din na bukas pa. I think ito yung sa mga wiring, hindi pa nila talaga pina-finalize. Pero ito, ang tagal nila i-close to. Close nyo na yan para makabit ng cabinet. So balik tayo dito guys. Ito yung sinasabi ko na anong tawag dito? Na niche. Kasi nung una wala talaga siyang niche dyan. Pero inilaban namin kasi dun nga sa may design ng aming interior design. May niche talaga siya. So ayan, medyo maganda. Lubog na lubog talaga yung magiging niche niya. Sige kuya, pasok po kayo. And dito dapat nakalagay yung shower na nandun sa may bedroom 1. So, ibabalik siya dito. Kuya, di ba tatanggalin yon? Ikakabit yun dito. Yun nandun sa taas na shower. Dito yun eh. Hindi, pwede naman. Pwede naman itanggal, no? So, dito kasi siya talaga naka-assign. So, ayun. Sana yung mga concern namin na-attend agad kasi ang hirap balikan ng mga ibang concern na hindi agad na a-attend kasi nga mas nalang patong ng patong yung mga concern namin. Kaya ang nangyayari ay nakakalimutan na minsan. So, hindi namin alam kung paano ang instruction nila sa pagbibigay when it terms dun sa mga nire-raise namin concern. Pero kasi daily naman, nandito yung architect. So, ayun, may nag-check naman. Pero sana
may listahan talaga sila araw-araw. Kasi araw-araw ata na pagpunta namin, meron kaming kino-concern pero hindi naman siya na-attend agad-agad. So, ayun. Siguro punch listing na lang saka tayo magre-raise ng mga ganyan ulit kung hindi pa nagagawa. Kasi ang dami pang mga concern na hindi pa siya na-attend talaga. Since then pa. Matagal na naming na-concern pero hindi pa rin siya. So, naniniwala kami sa kanilang pacing na hindi ko alam kung paano yung pacing nila. Pero, ayun. Sana i-attend nila yung mga concerns namin. Para at least alam mo yun, di ba, pagka the following day, yun, naayos na nila. Okay na. Pero kasi hindi, naiipon siya talaga. Yun ang nangyayari. Naiipon ng concern. Tapos, ending, hindi pa rin siya nababago. Yun lang. So, ayan. Dito tayo ulit. Nagbabalik sa ating trending na shower enclosure. Oo nga, parang ang ganda din niya pagka wala siyang glass na enclosed dito. Pero, ayan. Ano na yan? 4-month certified na nakaklebe na yan talaga. Ayan. So, si Por na ang tumira. Kaya, ano na yan? Tres na yan. Sige, sir. Sige po. Ayan ang ating update sa ating trending na CR. So, si Foreman na ang nag-edit at nag-revise nun para at least maayos na ang ating problema sa ating shower enclosure. Kasi, iniisip namin yan lagi na oo nga naman kasi baka yung tubig biglang lumabas sa may shower enclosure and ang ending, mag-map kami ng map. So, dito naman guys, ang dami nagko-comment na maglagay na lang ng parang yung nabibili daw sa may Wilcon na parang pang enclosure pero kasi hindi siya possible guys dahil nga yung size ng toilet and bath dito ay naka-design talaga siya as toilet and bath. So, malaki naman siya. Hindi ko alam kung marami nagsasabi na parang maliit. Pero pag nilagyan nga siya ng shower enclosure, medyo magiging cute size yung dating niya. Pero hindi naman. Still malawak pa rin. Kaso ang iniisip ko guys dito is yung pintuan. Kasi guys, ang in-advise sa amin dito na nag-glass, hindi possible yung pintuan na paloob. Kumbaga yung papasok dun sa may shower enclosure or sa may shower. So ang possible lang daw ay palabas siya. So kumbaga kakain na naman siya ng space pag in case na palabas. Pero kasi kung ito parang nilagyan niya ng layout kung ano yung space lang na makakain. And I think parang tatama na naman siya sa may modular. Kasi kung hindi pa ganito yung hatak ng pintuan. So, oo nga isa na naman yun sa napaisip na naman talaga ako, no? Kung pag ganito siya, mas okay. Kasi nga, wala siyang tatamaan na anything dito. Pero pag dito kasi yung hatak, yung modular naman ang matatamaan. So, stopper ulit. So, tignan natin guys kung anong magiging kamanghamanghang magic ang gagawin dito. Kasi ayan ito yung forma nila. So, ito ay 36. Yan, may mga nakalista na sukat Ayan So, 36. Ito naman, 60 cm. So, parang yung pintuan natin, 60 cm siya. And dito ay, onti na lang. Yung mas magiging enclose niya. So, okay na rin kasi nga, mas iniisip ko yung kapakanan nitong ating modular. Kesa naman masira agad. So, yun ang mas sinafety ko. Hindi na nga natin na-adjust yung shower. Tayo na lang talaga lahat lagi ang mag-a-adjust. Oo nga naman, no? Dito naman guys, sa may part ng balcony, pinag-iisipan namin kung anong pwedeng ilagay per butas dito. So, comment down below nga guys kung anong po pwedeng ilagay dito sa part na to. Kasi talagang design siya na may butas-butas talaga. Pero wala talaga siyang ilalagay na anything. So, comment down below kung ano siyang pwedeng ilagay. Parang ganda maglagay ng mga maliliit na halaman dito, no? Yung parang potted lang na maliliit. Or, I don't know kung artificial, peke, or totoong halaman sa mga malalaking area.
Pero kasi guys, inisip din namin na what if maglagay nung ano, yung parang glass, tapos ano siya, may parang malabo effect. 'Di ba? May mga ganun may mga ganung nilalagay sa mga ganyan. Pero kasi parang design siya for mga fence lang na area yung paglalagyan ng ganyan. And ang design intent kasi talaga dito is para mag-flow yung hangin, ganyan. And at the same time, may lalabasan ng init, mga ganyan-ganyan. So, hindi siya talaga yan yung pinaka-original plan kasi ito yung original talaga. And na-question ko naman na yun kung ba't ganito yung mga nilagay. Pero sabi nga nila for security din or privacy kasi nga malalaki yung na-design nila nung una. So, kaya naging ganyan. So, again, tayo ulit ang mag-a-adjust. Tama, mali. Siguro, ang gagawin natin guys ay maglagay na lang tayo ng mga pang-aesthetic na design dyan. Siguro, halaman. Dito kasi sa may area na to ay maglalagay ng parang kung hindi fake plants or hanging plants dito sa may area na to. Ayan. So, hanging plants or fake plants and even dito. So, pupunuin talaga natin ng mga halaman dito, guys. Nagiging plantito at plantita na rin kami. Yun. So, napapansin namin yun, guys, na parang lately na gugustuhan namin maghala-halaman. So sabi ko kay mo, wag lang intro ha, sabi ko gano'n. Kasi syempre yung mga halaman na yan, especially yung mga nag-landscape sa amin ay matagal nilang inalagaan yung mismong halaman na yan. So syempre as second-hand owner, kailangan mapangalagaan yung mga halaman. Kasi nga, syempre, number one, mahirap din i-maintain yan or mahirap magpalaki ng mga ganyan. Kasi ang history daw dyan, usually parang years na nasa kanila, kaya lumaki ng mga ganyan. So, syempre tayo aalagaan din natin yung mga ganyang halaman. And nakakaganda rin kasi siya sa mata, 'di ba? Kumbaga yun na yung namin yung cravings namin, guys, yung payapa, alam mo yun, malayo sa gulo, sa syudad, ganyan. And totoo din pala yung yung mga naririnig natin sa mga magulang or mas nakakatanda sa atin na habang tumatanda ka, parang mas gusto mo na lang yung tahimik na lugar, ganyan. And yung may peace of mind ka, yun ang pinaka-importante. Sa amin naman, as much as possible, pinoprotektahan namin yung peace of mind namin na wag nang magpapasok ng iba. Alam mo yun, naiintindihan nyo ba yung point namin, guys, na ang hirap na magpapasok ng ibang tao sa buhay, especially baka makaruin lang ng peace of mind, especially kay mo, kasi nga 'di ba, health-wise, ayan, kahit papaano nag-i-improve na si Mo sa kanyang mga laboratory test. Yun, tuloy-tuloy pa rin yung yung aming advocacy na maging healthy pa kahit papaano. Kasi actually, ang dami nagtatanong kung anong diet namin. So, kayo mo actually low salt, low fat, low protein. So, yun ang kanyang strict diet. And ako naman, guys, is OMAD talaga. So, 1 meal a day lang ang ginagawa ko and more on water. And kahit malamig or hindi, okay lang naman yung ganong water. So, water, and OMAD talaga ang ginagawa. So, kayo mo, hindi kasi po pwedeng mag-OMAD dahil nga may iniinom siyang gamot. So, binabalance din namin siya. Pero I'm not saying na itry nyo rin yung ganong condition kasi syempre dapat magpa-check kayo dahil hindi naman lahat ng applicable sa amin is applicable din sa inyo. Pero yun ang aming diet talaga. More on low salt, low fat, low protein. Then ako OMAD. So, ako naman, nakakain ko din yung ibang mga gustong kainin, lalo protein, kasi nga syempre mas okay siya sa mga muscles din. And hindi rin siya pwedeng mawala yung mga protein. Pero less din yung mga lasa. Buti na lang talaga kahit papaano, sinecure namin ng mas maaga yung health, yan, especially sa health. Nakakuha kami ng mga insurance, kahit papaano lahat ng mga pinunta namin sa hospital is nabayaran din ng insurance. So, yun, maganda rin na kumuha ng mga insurance habang bata pa. And pag ino-offeran kayo ng mga bangko ng mga insurance na ganyan, kunin nyo, try nyo, kasi wala namang mawawala.
And especially pagka bata pa, mas maganda mag-invest habang bata pa. Yan ang pinaka-importante. Kasi hindi natin alam or hawak ang panahon at buhay kung kailan tayo dadapuan ng mga sakit. Pero looking forward, syempre kung healthy ka naman, we can never tell kasi pa rin. So yun guys, bago pala magkalimutan ang lahat, sabi ko sa inyo is ititest natin lahat ng mga toilet and bath dito kung nakaklebe ba. Kasi problema na namin yan eh. Baka pag nilagyan ng shower enclosure ay hindi rin siya bumagsak yung tubig. Baka dito rin siya pumunta. So, i-check na natin in actuality yung magiging tubig kung babagsak ba dyan o pupunta dito, doon, or dito. Let's find out. Sabay-sabay nating alamin kung nakaklebe ba or hindi. So, I think nakikita nyo naman guys, di ba? Buhusan natin. Ay, perfect. Parang hindi din. Parang dito din siya. Parang nakataas siya. Parang hindi. Parang hindi din, oh. Yung tubig, oh. Hindi nga. Parang pababa yung tubig, eh. Ayun, oh. So, ayan. Bathroom number 1. Ayaw din. Na bumaba ng tubig. Ayun, bumababa. Pero kasi ito nag-i-stock ko. Ayan, oh. Ito. So, yan ang lagi kong sinasabi guys sa aming contractor na i-check lahat ng toilet and bath. Kasi baka hindi rin siya nakaklebe. So, dito tayo sa may shower na ayaw nilang ipabago. Na tayo na lang nag-adjust. So, i-check natin kung nakaklebe ba. So, dito kasi guys ay makikita natin na black siya. So, mapapansin talaga natin kung natatapon talaga yung tubig or hindi. So, ayan na. Ay, ano yun? Ay, ano yun siya? Hello? Ang tagal niya, ilang tubig ang kailangan para lumubog. Ay, yun na. Pero, kailangan maraming tubig, ganon. Pero ito nag-i-stock guys, oh. Sa mga oh. Nako. Parang lahat ata ng bathroom dito, revise ah. Foreman, let's go. So, magtutuos kami ni Foreman para ipakita tong nagaganap dito sa ating mga TNB. So, sinabi ko na yan eh. So, yun guys, time check. It's already 10:57 a.m. na. Ayan, so 10:57 a.m. And current standing ng ating carport. Yan. Ganun pa rin. Kaway-kaway din. Kaway-kaway. Sige. So, ayan, nanonood naman na ang mga workers din dito sa bahay. And so far, yun pa lang ang mapapakita kong update. Kasi ongoing yung landscaping sa bahay, guys. And nakapag-start na sila. Ayoko mo nang ipakita kasi gusto ko si Mo ang mag-video dito guys sa landscaping namin dahil ang ganda-ganda niya talaga guys. Sobrang ganda dahil hindi namin in-expect na ganun yung magiging outcome niya, pero ngayon pa lang na hindi pa tapos yung landscaping sa unang part ay nagagandahan na kami. So sa mga nagko-comment po dyan kung ano yung mga halaman na mga pinaglalagay, siguro sa next vlog namin siya sasabihin kung ano-ano yung mga plants, and wala naman kaming alam masyado sa mga plants guys, pero magaganda din naman yung mga kinakabit dito. And especially dun sa may pool area, hindi talaga kami naglagay ng bamboo na na halaman dahil nga baka maging kaaway namin siya sa pool, at every time na magsiswimming kami ay may mga bamboo kami na liligpitin or lilinisin. So, sige na nga, pagbigyan na nga natin to, isa-shoutout. Dina, mag-shoutout ka na. Shoutout. Shoutout. Sino isa-shoutout mo? Sana? Shoutout.
Ito yung mahilig guys mag Starbucks. Okay. Dapat matapos yan ha, para mag Starbucks. Eh paano kung hindi? McDo lang? McDo pa rin? Dapat matapos muna. Yan. So, pag di natapos McDo, pag natapos Starbucks. So, yun lang guys ang ating latest update. Tara na sa ating next agenda dahil meron pa tayong meeting and pupuntahan. Let's go. You used to